Ang huling linggo sa karaniwang panahon ng bawat liturhikal na taon, ang simbahan ay nagdiriwang ng kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, Hari ng Universo o Kristong Hari. Ang kapistahan ng Kristong Hari ay idinagdag sa kalendaryo ng simbahan noong 1925 nang itatag ni Pope Pius XI sa kanyang encyclical na Quas Primas na nangangahulugang sa una upang tumugon sa lumalagong sekularismo at ateismo pagkatapos ng unang digmaang pangdaigdig. Ang solemnidad na ito ay nagpapaalala sa atin nang habang ang pamahalaan ay dumarating at umaalis, si Kristo ay naghahari bilang hari magpakailanman. Ang pagkahari ni Kristo ay nakaugat sa turo ng simbahan tungkol sa pagkakatawang tao. Si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ang parehong banal na Panginoon at ang taong nagdusa at namatay sa krus. Ang isang persona sa banal na Trinidad ay nagkakaisa sa kanyang sarili sa kalikasan ng tao at naghahari sa lahat ng nilikha bilang nagkatawang tao na anak ng Diyos. Ang Quas Primas 13 ay nagsabi, "Mula rito, hindi lamang si Kristo ay dapat sambahin ng mga anghel at mga tao, at dapat nakilalanin ang kanyang imperyo dahil sa hypostatic na pagkakaisa na si Kristo ay may kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang." Ipinahayag ni Kristo ang kanyang pangangalaga at pagmamalasakit sa kanyang bayan nang inihambing ang kanyang sarili sa isang pastol. Hahanapin niya ang nawawala at nakakalat na tupa at ibabalik ang naliligaw. Sinasalamin nito ang konsepto ng pagiging mapagmahal at mahabagin ni Kristo bilang isang tagapagtanggol at tagapagbigay ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na nagnanais ng kaligtasan ng lahat ng tao at aktibong naghahangad na ilapit ito sa Kanya. Ang paghahari ni Kristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay maghahari hanggang sa lahat ng pag-aari niya at bubuhayin mula sa mga patay. Sinasabi sa atin ni San Pablo na sinimula ni Kristo ang kanyang matagumpay na paghahari sa sandali ng kanyang muling pagkabuhay, na lilipat na walang hanggang kaharian ng langit ng Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa kapistahan ni Kristo na ating Hari, isabuhay natin ang ating pangako ng katapatan sa Kanya sa pamamagitan ng espiritual at pisikal na mga gawain. Kung tayo ay nabigo sa nakaraan, hayaan nating magsimulang muli. Magtulungan ang bawat isa. Ito ang hinihiling sa atin ni Kristo at ito rin ang batayan ng paghatol sa katapusan ng panahon. Kung mahal natin ang ating kapwa ng may aktibong pag-ibig, sa gayon ay minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang dalawang pinakadakilang utos. Tinatawag tayo ng simbahan na kilalanin ang paghahari ni Kristo sa ating buong buhay. Dapat siyang maghari sa ating isipan na dapat sumang-ayon ng may matatag na paniniwala sa mga inihayag na katotohanan at sa mga doktrina ni Kristo. Dapat siyang maghari sa ating mga kalooban na dapat sumunod sa mga batas at tuntunin ng Diyos. Siya ay dapat maghari sa ating mga puso at talikuran ang mga likas na pagnanasa at mahalin ang Diyos ng higit pa sa lahat ng bagay. Dapat siyang maghari sa ating mga katawan para sa panloob na pagpapabanal ng ating mga kaluluwa o gamitin ang mga salita ni San Pablo bilang mga instrumento ng katarungan ng Diyos. Manalangin tayo.
Kristo na aming Panginoon at aming Hari, nagpapasalamat kami sa lahat ng regalo mo at iniaalay namin sa iyo ang aming puso at isipan, katawan at kaluluwa. Samahan mo po kami sa araw na ito at sa lahat ng araw ng aming buhay upang ikaw ay manirahan sa amin at natilihin kaming ligtas sa iyo. Amen.